Sa bawat taon kapag dumarating ang Semana Santa sa Pilipinas, tila may kakaibang katahimikan na bumabalot sa buong bansa. Walang ingay, walang kasiyahan, para bang humihinto ang oras. Pero alam nyo ba na sa likod ng mga tradisyon na ito, may mga pamahiin na ipinapasa sa bawat henerasyon? Mga babala na hindi mo dapat baliwalain, mga paniniwala na sinasabing may koneksyon sa mga nilalang na hindi mo nakikita. At ang mas nakakatakot, paano kung ang mga pamahiing ito ay hindi lang simpleng paniniwala? Paano kung ito ay mga sinaunang babala laban sa mga bagay na hindi dapat ginagalaw? Sa bidyong ito, aalamin natin ang mga hiwaga at minsan ay nakakatakot na pamahiin sa bawat araw ng Semana Santa. Mula Linggo ng Palaspas hanggang Sabado de Gloria at Linggo ng Muling Pagkabuhay. Mga kaibigan, nagsisimula ang Semana Santa sa Linggo ng Palaspas. Ito ang araw kung saan binabasbasan ang mga palaspas at inilalagay sa bahay bilang proteksyon. Pero ayon sa mga matatanda, hindi lang ito simpleng simbolo ng pananampalataya. May paniniwala na ang palaspas ay may kakayahang itaboy ang masasamang espiritu at demonyo. Ito ang dahilan kung bakit ito inilalagay sa pintuan o bintana nang sa ganon ay hindi makapasok ang mga nilalang na to na mas aktibo tuwing Semana Santa. May teorya na ang tradisyong ito ay nagmula pa sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol kung saan pinagsama ang Kristiyanong paniniwala at mga sinaunang paganong paniniwala ng mga Pilipino. Sa ibang kultura tulad ng sa Latin America, ginagamit din ang Blessed Palms bilang proteksyon laban sa demonyo. Ayon naman sa mas madilim na paniniwala, may mga nagsasabing hindi lang nito pinapalayas ang masasamang espiritu, kundi pinipigilan din nito ang pagpasok ng isang bagay na naghahanap ng permanenteng matitirhan. Bukod sa paglalagay ng palaspas sa pintuan, para sa mga hindi nakakaalam, yung mga palaspas na ginamit mula sa nakaraang taon, yung abo nito ang siyang ginagamit sa Ash Wednesday. Pero ayon sa ilang probinsya, hindi agad ito sinusunog. Ang dahilan nila sinasabing ang lumang palaspas raw ay sumipsip na ng negatibong enerhiya sa loob ng bahay, kaya hindi ito dapat tinatapon o basta-bastang sinusunog ng walang dasal. Meron pang ibang paniniwala sa araw na to. Kapag inilagay raw ang palaspas sa bubong, pwede itong maging proteksyon laban sa kidlat at bagyo. Kapag ito ay dinala naman sa bukid, pinoprotektahan nito ang ani laban sa peste at engkanto. May ilang matatanda ang nagsabing ang palaspas ay hindi lamang proteksyon. Ito raw ay mistulang seal na may nagbabantay sa bahay na yun. Pagkatapos ng linggo ng palaspas, susunod naman ang Lunes Santo o Holy Monday. Sa araw na ito, nagsisimula na ang mas tahimik na paggunita. Isa sa mga kilalang pamahiin, bawal mag-ingay. Sinasabi na kapag masyado kang maingay, maaari mong istorbohin ang mga espiritu na gumagala sa mundo. May paniniwala na tuwing Holy Week o Semana Santa, maninipis lamang ang harang sa pagitan ng mundo ng buhay at mundo ng patay. Kaya naman mas madaling makatawid ang mga kaluluwa. Sa ibang bansa tulad ng Mexico, may katulad na paniniwala kung saan yung mga patay ay pinaniniwalaang bumabalik sa mundo sa panahong to. Pero sa Pilipinas, may dagdag na pamahiin. May mga kwento na kapag hindi mo sinunod ang katahimikan, may maririnig kang kumakatok sa gabi. At kapag sinagot mo yun, hindi tao ang makikita mo. Bukod sa bawal mag-ingay, may paniniwala rin na bawal tumawa ng malakas. Dahil sinasabing, ang sobrang kasiyahan sa araw na to ay parang pang-iinsulto sa panahon ng pagdadalamhati. Meron pang isang mahiwagang paniniwala, bawal rin daw maglakad sa ilalim ng puno sa gabi. Dahil pinaniniwalaang dito nagtatago ang mga ligaw na espiritu. Sa ilang probinsya, may mga kwento na ang mga taong dumaan sa ilalim ng malaking puno ay nakaramdam ng biglang hilo na para bang merong sumunod sa kanila hanggang sa kanilang bahay. May mga nagsasabi rin na ang mga aso sa araw na to ay mas madalas tumahol ng walang dahilan. Ang tanong, may nakikita ba silang hindi natin nakikita? Papasundan naman ito ng Holy Tuesday. Sa araw na ito magsisimula ang pamahiing bawal maligo sa gabi. Sinasabi na kapag naligo ka sa gabi ng Martes Santo, maaari kang pasukin ng lamig o masamang enerhiya.
Pero ang mas nakakatakot, may paniniwala na ang tubig sa gabing ito ay sinusundan ng mga hindi nakikitang nilalang. Sa ilang probinsya, may mga kwento na ang mga naligo sa gabi ay nagkakaroon ng bangungot. Sa ibang kultura naman tulad sa Japan, may konsepto ng mga espiritu sa tubig na kayang sumunod sa mga tao. Kaya ang ginagawa ng ilan ay naliligo na kaagad sila bago pa man lumubog ang araw. Bukod sa bawal maligo sa gabi, may paniniwala rin na bawal maglakbay ng malayo o bawal gumala dahil sinasabing ang mga daan ay hindi raw normal sa araw na to. May mga kwento ng mga taong bumiyahe at parang paulit-ulit lang ang mga dinadaanan nila sa kanilang ruta. Parang hindi sila makalabas sa isang lugar. Dito rin nagsimulang mabuo ang paniniwalang pagbabaliktad ng damit kapag ikaw ay naligaw sa kagubatan. Meron pang isang pamahiin sa araw na to. Ito ay ang huwag sumilip sa mga abandonadong bahay. Sinasabing mas aktibo raw ang mga nakatira dito sa mga oras na yun at sa ibang bansa may konsepto ng teen places kung saan manipis lamang ang pagitan ng mga mundo. Pagkatapos nito, susunod naman ang Holy Wednesday. Ito ang araw na sinasabing magsisimulang mas maging aktibo ang mga masasamang nilalang. Kilala rin ito bilang araw ng betrayal at isa sa mga pinaka nakakakilabot na pamahiin, bawal maglakad mag-isa sa gabi. May paniniwala na sa araw na to, mas madali raw mawala ang isang tao. Hindi literal na nawawala, kundi parang hinihila sa ibang lugar. May mga urban legend na ang mga taong naglakad mag-isa ay hindi na nakakabalik o bumalik na parang ibang tao na. Sa Western beliefs may tinatawag na witching hour, pero sa Pilipinas parang buong araw ay mahabang witching hour tuwing Semana Santa. Bukod sa bawal maglakad mag-isa, bawal rin sumagot kapag may tumawag sa pangalan mo sa gabi. Kung hindi mo makita kung sino ang tumatawag, mas magandang wag mo na itong sasagutin. Dahil may paniniwala na may mga nilalang na kayang gayahin ang boses ng kakilala mo. May mga kwento rin na ang mga taong sumagot ay bigla na lang nawawalan ng malay o nagkakasakit kinabukasan. Ayon pa sa ilan, bawal rin daw magbukas ng pinto kapag may kumakatok ng 3 beses sa araw na to. Ito ay sa kadahilan ng hindi raw tao ang nasa labas. Papasundan naman ito ng Maundy Thursday o Huwebes Santo. Ito ang araw kung saan sinasabing nagsisimula ang tunay na katahimikan. Isa sa pinakasikat na pamahiin, bawal magtrabaho o bawal masyadong mapagod. Dahil sinasabing ito raw ang araw ng pahinga at paggunita. Pero meron pang mas kakaibang paniniwala. Kapag nagtrabaho ka raw sa araw na to, maaari kang mapansin ng mga nilalang na hindi dapat nakakaalam ng presensya mo. Sa ibang bansa may katulad na paniniwala na ang paggawa ng mabibigat na gawain sa holy days ay nagdadala ng malas. Pero sa Pilipinas, meron pang dagdag na babala. Huwag kang pupunta sa mga liblib na lugar dahil may mga bagay raw na hindi mo gugustuhing makita. Bukod sa bawal magtrabaho, bawal rin magluto ng karne. Kaya naman karaniwang gulay o isda lamang ang kinakain. Pero ayon sa mas misteryosong paniniwala, huwag magtira ng pagkain sa mesa sa gabing yun dahil sinasabing meron daw ibang kakain ito. Dagdag pa rito, may paniniwala rin na ang mga anting-anting ay mas lumalakas sa araw na to. Kaya may mga tao na nagdarasal o nagsasagawa ng ritual sa bundok o sa mga liblib na lugar. Papasundan naman ito ng isa sa pinakaimportanteng araw ng Holy Week, ang Good Friday o Biyernes Santo. Ito ang pinakasagradong araw at pinakanakakatakot ayon sa ilan. Sinasabi na sa oras na 3:00 ng hapon, dun namatay si Jesus. At sa oras na yun, lahat ng bagay ay nagiging bukas. Isa sa pinakakilalang pamahiin, bawal maligo, maggupit ng kuko o magpagupit ng buhok. Ito ay sa kadahilanang ang katawan mo raw ay pinakamahina sa araw na to. Pero ang mas mahiwaga, may paniniwala na ang mga taong may third eye ay mas nakakakita ng mga nilalang sa araw na to. May mga kwento ng mga batang nakakita ng mga aninong naglalakad sa kalsada kahit walang tao. At sa Europe, may paniniwala rin na ang Good Friday ay may kakaibang supernatural energy. Pero sa Pilipinas, may nagsasabing ito raw ang araw kung kailan gumagala ang mga kaluluwa na hindi pa nakakatawid. Ngayon, bukod sa bawal maligo at bawal magpagupit,
Naghalo-halo rin ang mga pamahiin sa araw na to simula nung Lunes Santo. Kapag Good Friday, sama-sama ang mga paniniwala tulad ng bawal mag-ingay, bawal maglaro o magsaya, at bawal kumain ng karne. Pero ang mas nakakatakot, ang sugat raw sa araw na ito ay hindi agad naghihilom o mas matagal gumaling kumpara sa normal na mga araw. May paniniwala rin na ang mga kulam at dasal ay mas malakas sa araw na to dahil nga sa paniniwalang patay si Jesus, kaya walang lalaban kontra sa kanila at wala silang kinatatakutan. Sa ibang bahagi ng Pilipinas, may mga taong nagpapapako sa krus bilang panata at tanda ng kanilang pagiging deboto. Pero ang tanong, pananampalataya lang nga ba ito o meron pang mas madilim na dahilan? Susunod naman ang Sabado de Gloria o Black Saturday. Isa ito sa pinakakakaibang araw sa lahat. Tahimik pero mabigat ang pakiramdam. Isa sa mga pamahiin, bawal matulog ng hapon dahil sinasabing ang kaluluwa mo ay maaaring gumala habang natutulog. May mga kwento ng sleep paralysis na madalas mangyari sa araw na to. May iba naman na nagsasabing nakakarinig sila ng mga bulong habang nakapikit. At sa ibang kultura, meron silang konsepto ng astral projection. Ilan naman sa mga pamilyang Pilipino ay dito nila pinapatuli ang kanilang mga anak na batang lalaki para daw mas mabilis gumaling ang sugat nito. Bukod sa bawal matulog sa hapon, bawal rin maglinis ng bahay. Sinasabing sa paraan na to ay para mo daw tinataboy ang biyaya na maaaring dumating sa inyong bahay. Dagdag pa ng ilan, huwag raw tumingin sa ilalim ng kama o sa madilim na sulok. May mga kwento ng mga batang sumilip at nagsabing may nakita silang may nakatingin sa kanila ng pabalik. Ayon naman sa ilan, mas madalas raw ang bangungot sa araw na to at may mga nagsasabing ang mga bangungot na to ay hindi lamang simpleng panaginip. Pangpito at panghuli sa lahat ay ang linggo ng muling pagkabuhay o Easter Sunday. Matapos ang mga araw ng katahimikan, pag-iingat at takot, darating naman ang linggo ng pagkabuhay. Ito ang araw ng liwanag, araw ng muling pagkabuhay, araw kung saan sinasabing bumalik si Jesus mula sa kamatayan. Pero ayon sa ilang matatandang paniniwala sa Pilipinas, hindi lang si Jesus ang bumabalik sa araw na to. Isa nga sa pinakakilalang tradisyon ay ang tinatawag na salubong. Ang pagtatagpo ng Birheng Maria at ni Jesus. Pero ayon sa mga kwento, ang ritual na ito ay meron daw mas malalim na kahulugan. May paniniwala na sa mismong sandaling nagtatagpo ang dalawang imahe, nagbabago ang enerhiya ng paligid. Parang meron daw nagbubukas at may nagsasara. Sinasabi ng ilan, sa linggo ng pagkabuhay, nagsasara muli ang pintuan sa pagitan ng mundo ng buhay at mundo ng mga patay. Pero bago ito tuluyang magsara, may mga bagay na nagmamadaling makatawid. Kaya may pamahiin, bawal tumingin sa salamin sa madaling araw dahil dito raw ay maaari kang makakita ng hindi mo dapat nasisilayan. Sa ilang probinsya may mga kwento na biglang nagiging malamig ang hangin kahit tirik ang araw, lumalabas ang mga ibon na hindi karaniwang nakikita, at may mga batang nagsasabing meron silang mga kalaro kahit wala naman. Ang tanong, ito ba ay simbolo ng muling pagkabuhay o meron pang ibang nilalang na sumasabay sa pagbabalik ni Jesus? Sa ibang mga bansa, ang Easter Sunday ay simbolo ng bagong buhay. Pero sa ilang European folklore, may paniniwala na ang Easter morning ay panahon kung kailan mas aktibo ang supernatural beings dahil sa pagbabago ng cosmic energy. Sa ilang Slavic traditions, sinasabing ang tubig sa araw na to ay may kapangyarihang magpagaling. Ngunit sa kabilang banda, maaari din itong magdala ng sumpa kapag ginamit sa maling paraan. Ngayon, bukod sa salubong, may paniniwala rin na bawal magalit o mag-isip ng masama sa araw na to. Dahil ang unang emosyon mo raw sa araw na yon ay dadalhin mo sa buong taon. Dagdag pa rito, meron ding paniniwala na mas malakas ang swerte sa Easter Sunday. Kaya naman sa araw na to, yung iba ay naliligo sa dagat para maalis ang mga malas. Ang ilan namang katolikong pamilyang Pilipino ay nagsasagawa ng outing o family bonding tuwing Easter Sunday upang igunita nga ang muling pagkabuhay ni Jesus at para makatanggap ng biyaya. Habang mas lumalalim ang bawat Semana Santa, mas dumarami rin ang mga babala. Hindi lang ito simpleng pamahiin dahil kung mapapansin nyo, lahat sila ay may iisang mensahe. Mag-ingat, manahimik, at huwag makialam sa mga hindi mo nakikita.
Kaya naman ang mahiwagang tanong sa videong ito, pinoprotektahan ka nga ba ng mga pamahiing ito o pinoprotektahan ka nila laban sa isang katotohanan na hindi mo pa handang malaman? Gaya nga ng sinasabi ko sa lahat ng aking mga video, para lang ito sa mga open-minded at handang makinig. Walang problema kung hindi ka naniniwala sa mga bagay na to, pero sana wag mong pagtatawanan o husgahan yung mga taong talagang nakikinig at sumusunod dito dahil pakatandaan, wala naman talagang nakakaalam ng totoo dito sa mundo nating punong-puno ng hiwaga, kaya magandang irespeto na lang natin ang paniniwala at opinyon ng bawat isa. Ano't ano pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakaalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga.